Isang mapagpalang umaga kong muli sa ating lahat, mga kapatid. At muli ay maglalatag tayo ng karugtong na bahagi ng ating paksa sa Mateo chapter 5. At ito nga po ay sermon sa bundok ng ating Panginoong Hesus. At makikita natin po sa bawat pagpapahayag niya ay talagang dinadagsa siya ng tao. Kumbaga sa mga words na gagamitin natin ngayon ay nagtitrending. Nag-viral siya kasi bakit siya dinadagsa ng mga tao? Dahil bukod sa kanya pong pangangaral, naghihimala din siya. Kaya kung ikaw yung may sakit, kahit ka pa naka-wheelchair, kahit pa yung bundok, aakyatin niya para lang bumalik. Pag ginagawa ng ating Panginoong Hesus yun, dahil nga po sa ang kaharian ng langit ay ipinakikilala mo sa lahat ng tao, ngunit ang kanyang audience ay nahahati. Isang mayaman at isang mahirap. Ayon dun sa konteksto na makikita po natin mamaya. Ang Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 12 ng Aklat ng Mateo ay kilala sa tawag na ang mapapalad. Ito ang aral ni Jesus tungkol sa mga taong mapalad na nagtiis sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Bilang kanyang mga alagad, ito ay kanyang sermon sa bundok. Kasi meron nang sa panahon na yun, meron nang ayaw magtapat dahil nalilito sa napakaraming naririnig nila na aral na dala-dala ng ibang pangkating pangrelihiyon, pananampalataya. Kaya nung makita nila ang ating Panginoong Hesus batay sa binabasa nilang Old Testament Scriptures, nalaman nila na ito nga ang Mesaya. Kaya tinawag silang mapapalad dahil sa kabila ng pinagdadaanan nga nila sa iba't iba nilang pamumuhay, nandoon pa rin yung pag-asa nila na sila ay mapalapit sa Diyos at sumampalataya. Kaya makikita po natin yung salitang mapapalad, ang dami niyan sa chapter 5, verse 1 hanggang 12. Ito ay naitala din sa aklat na isinulat ni Lucas sa Kapitulo 6-17 hanggang nakatuloy. Kaya ang tawag po dyan ay the Beatitudes. Parang dalawang salitang pinagsama na beautiful attitude ng mga mananampalataya na itinuturo ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. The Beatitudes found in the Gospel of Matthew chapter 5 verse 1-12 are a set of teachings delivered by Jesus Christ during the Sermon on the Mount. These verses outline a series of blessings highlighting the qualities and attitudes valued in the kingdom of heaven. Kasi ang hirap magkaroon ng magandang attitude kung ikaw ay nape-persecute. Paano ka magkakaroon ng magandang attitude kung nararamdaman mo na parang ang layo-layo sa iyo ng Diyos? Dahil gumagawa ka ng mabuti, ikaw pa parang pinagtitripan na ang dami-daming trials and persecutions na pinagdadaanan ng bawat mananampalataya. Hindi ba pwedeng less na yon? Kasi hindi naman masusubok kung hindi naman tayo magkakaroon ng iba't ibang mga trial sa buhay. Kaya, Beatitudes ang tawag dahil sa kabila ng pinagdadaanan, masaya pa rin silang namumuhay ng normal. Beatitudes is derived from the Latin word beatus, meaning blessed or happy. Each beatitude begins with blessed or, followed by describing a specific virtue or circumstance that leads to divine favor. Parang pag nahihirapan ka rin, nakangiti ka pa. Parang gano'n, mahirap yan, di po ba? Lalo na kung tayo ay iba't iba tayo ng mga pag-uugali, iba't iba tayo ng personality, may mainisin, may high blood, merong mabait talaga, merong hindi nagsasalita. Di ba ba? Iba't iba tayo eh. Lubhang dinadagsa ng mga tao ang pangangaral ng Panginoong Hesus. Bukod kasi sa pangangaral ng kaharian ng Diyos, siya ay nagpapakita din ng mga himala sa mga tao. Kaya sa paraan ng kanilang pangangaral noon, umaakyat sila sa parang isang mataas na bato para makita ng buong crowd na sila ay nagpo-proclaim ng Word of God. Ayon sa Lucas 6:17, ito muna po ang ating gawain bago tayo sa Mateo. At bumaba siya na kasama nila at tumigil sa isang patag na dako. At ang lubhang marami sa mga alagad niya at ang lubhang malaking bilang ng mga tao mula sa buong Judea at Jerusalem at sa pampangin ng dagat ng Tiro at Sidon na nangagsidalo upang magsipakinig sa kanya.
at upang pagalingin sa kanilang mga sakit. Nagbabiral na yung pangalan niya. Sino ba itong hari daw ng mga Hudyo? Sino ba itong Jesus na ito? Ito na ba ang Messiah? Pasilin po natin yung naka-highlights. Ano po? Kaya may mga naka-highlights yan, yung binibigyan natin puntos. Na sa kanyang pangangaral ay dinadagsa siya ng mga tao. Yan, parang ganyan po. Bakit? Naghihimala eh. Kung mapapansin ninyo, di ba yung mga nasa probinsya na naniniwala sa albularyo, ay nako, galing pa ko saan-saan. Huwag mo sabihin, Bulacan to Mindanao, lilipad yan o magkocross yan sa dagat para lang mapagaling ang kanilang mga may sakit lahat yung gagawin ng tao. Bukod pa dito, nagpapalaya siya ng mga demonyo, nagpapagaling siya ng mga kaitongin. Kaya talagang maririnig ng mga tao, lalo-lalo ngayon. Di ba, magkaroon lang ng concert dyan kung sino mang sikat. Di ba, dami ng mga nakatutok na cellphone o trending na yan. Di ba? Sa kanyang pangangaral, ganito ang nangyayari kasi hindi lang siya basta nangangaral eh. Nagbibigay pa siya at nagpapakita pa ng himala sa mga tao. O pwede mong sabihin na, o pare, di ba bulag ka kahapon? Paano ka nakakita? Merong nangangaral doon na Jesus ang pangalan malapit sa Galilea. Pumunta ka, hindi pupunta, ikakalat na yan. Kaya nangyayari sa kanyang pangangaral, nakukuha niya yung atensyon ng mga tao, sumisikat sa madaling salita. Na iinis naman yung mga Pariseo, Saduceo, Eskriba, dahil sila yung sikat na relihiyon sa panahon noon eh. Bakit sino itong Jesus na ito? Pakinggan ka natin. Kaya sa kanya pangangaral, nakahalo yung mga tao na yan, yung mayayaman na tinutukoy dito, babasahin natin mamaya, walang iba yung hindi mga Pariseo. Kasi sila nga yung nagpapanggap na mga magagaling sa kautusan ni Moses. Pangalawa ay magagara ang suot, matataas ang tingin sa sarili, na nagbabasa ng salita ng Diyos, pero ang mga kalooban ay hindi mababa, mataas. Ano po? Halo yung audience niya. Pero siyempre, marami yung dosa. Nagmamatsyag lang yan, yung mga yan, at tinitignan na magkamali ang ating Panginoong Yesus para sa kanilang maisuklong, mapagkaisahan at mapatay. Yan, sa kanyang pangangaral, kalat na kalat, ang kanyang pagpapagaling. Dito naman sa Lucas 6:18 ADB naman, ang mga pinahihirapan ng mga espiritong karumal-dumal ay pinagagaling. Diba, pag mahal na araw, nakakapanood tayo ng mga tungkol dyan sa story ng buhay ni Jesus. Ayan, yung mga nangingisay-isay. Kaya, pag ginamit niya yung kanyang matapang na salita ay tumaalis ang masasamang espiritu who had come to hear him and to be healed of their diseases. Kasama dyan yung mga ketong. And those who were troubled with unclean spirits were being cured. 19. At pinagpipilitan ng buong karamihan na siya'y mahipo. Siguro naman, nakakita tayo ng nilalabas dyan tuwing January. Diba? Pinaparada niya sa Quiapo ng pinagkakaguluhan. Bakit lahat ay gustong makalapit? Para daw mahipo at gumaling. Dito nila napulit yan eh. May mga papunas-punas pa yan. Diba? Kung yung isa ay iluubo at nakita mong may sipon na yung susunod ka kaya. Diba? May mga kadami na kumahalik doon, pinupunasan kung ano-anong ginagawa doon. Kaya, sa ganitong bagay, kaya nagkakagulo, nagkakaroon ng parang stampede kasi nga gusto lahat makalapit sapagkat lumalabas sa kanya ang makapangyarihang bisag at nagpapagaling sa lahat. Yung napakatagal ng matanda na baluktot na gano'n, na-dislocate na yung spinal cord na nakagano na. Pag hinipo ng ating Panginoong Hesus yun, naku, lahat ng mata nakaano sa kanya. Huwag mo sabihin maliit kayo, talagang makikipagtulakan at tutok-tok ang gano'n para makita mo ba, naging straight na. 20 years na yung matanda na ito, baluktot. Ano meron? Ba't niya nagagawa yun? Kaya nagkahalo yung mga komento ng mga tao. And the people all tried to touch him because power was coming from him and healing them all. Kaya, sinasabi niya, ito na yung pagkakataon na sa kabila niya siya pinagkakaguluhan ng mga tao, kailangan na niyang sabihin at ipangaral yung kaharian ng langit patungkol dun sa mga karamihan na nagpapagamot, mahihira. As in, walang pera.